Kabanata 3481. Kailangang-kailangan ni James ang mga powerhouse na naiwan ng Holy Master of Nothingness. Ano ang mapapala ko sa pagmamana ng Mount Nothingness? Your Holiness. Ilang powerhouse ang mayroon sa Mount Nothingness? Tanong ni James. Iyon ang kanyang pinakamalaking pag-aalala. Ang banal na guro ng kawalan ay sumagot. Ang Mount Nothingness ay ang pangunahing rehiyon ng mundong ito. Ito ay kung saan ang swerte ng universo ay higit na puro. Napakaswerte mo at pinagpala ng langit na landas dahil ang iyong kasalukuyang katawan ay nabuo gamit ang demonic lotus na siyang sagisag ng aking masasamang pag-iisip. Kaya, mayroon kang mahusay na koneksyon sa Mount Nothingness. At pagpapalain ka ng heavenly path ng malaking swerte. Sa pagiging bagong master ng Mount Nothingness, makakakuha ka ng malawak na karunungan. Ang iyong katawan at utak ay gigising. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyong paglilinang. Noong nakaraan, ang mga kapangyarihan ng pinakamalalim na bahagi ng Dark World ay dumating sa mundong ito. Kaya isinakripisyo ko ang aking sarili upang mapanatili ang lakas ng Mount Nothingness. Marami sa aking makapangyarihang mga tagasunod ay nakatago pa rin sa loob ng Mount Nothingness. Maraming ancestral gods, at marami sa kanila ay kailam ancestral gods. Tutulungan ka ng mga powerhouse na ito. Gayunpaman, kakailanganin mo ng mahusay na lakas upang maglakbay ng malalim sa madilim na mundo. Hindi sapat ang pag-abot mo sa Macrocosm Ancestral God rank. Ang isang Macrocosm Ancestral God ay hindi sapat upang magtungo sa kailaliman ng Dark World. Dapat mong sanayin ang maraming Macrocosm Ancestral Gods para magtulungang makipagsapalaran sa kaibuturan ng Dark World. Young man, ayokong i-pressure o pilitin ka na sakupin ang Mount Nothingness. Ngunit, kailangan ko ring ipaalala sa iyo na ang unang bagay na kailangan kong gawin mo pagkatapos mong maging bagong may-ari ng Mount Nothingness ay ang sirain ang Mount Heavenly Path. Nang marinig ito ni James ay bahagyang natigilan. Tinanong niya, bakit? Ang banal na guro ng kawalan ay sumagot. Dahil ang Mount Heavenly Path ay nakuha na ang lahat ng swerte ng universo. Ang master ng Mount Heavenly Path, si Hadad Theophanes, ay kinuha ang swerte para sa kanyang sarili, na pinipigilan ang iba na makakuha ng mas mahusay na mga pagkakataon. Kapag kasama siya, magiging imposible para sa ibang kailam ancestral gods na maging macrocosm ancestral gods. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggal sa kanya magkakaroon ng pagkakataon ng ibang mga powerhouse na maging macrocosm ancestral gods. Pangalawa, kailangan kong sirain mo ang lahat ng kapangyarihan ng sansinukob na ito. Gulat na tanong ni James. Para saan? Sumagot ang Holy Master of Nothingness. Maraming powerhouses ang umiral mula pa sa simula ng universo. Kaya, sinasakop nila ang isang bahagi ng swerte ng universo. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kanila o pagpapadala sa kanila sa reincarnation maibabalik sa universo ang swerteng taglay nila. Pagkatapos nito, ang ibang powerhouses ay sa wakas ay makakaabot na sa pinakamataas na cultivation rank. Ang Macrocosm Ancestral God rank. Saka lamang maipanganak muli ang isang maunlad na sansinukob. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Kinailangan niyang alisin ang Mount Heavenly Path at alisin ang mga powerhouse ng universo na ito. Sa teknikal, kailangan niyang sirain ang isang buong panahon. Hindi ba iyon ang gagawin ni Radimir sa lalong madaling panahon? Bakit hinihiling ng banal na guro ng kawalang saysay na gawin niya ang mga bagay na ito? May kinalaman ba sa kanya ang pagkawasak ng Primeval Age? Ang banal na guro ng kawalang hanggan ay tahimik na tumayo at binigyan si James ng ilang oras para mag-isip. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sumang-ayon si James sa mga kahilingan ng banal na guro ng kawalan. Siya ay kasalukuyang tinutugis ng Mount Heavenly Path.
Pinilit ni Herschel na kitilin ang kanyang buhay. Ang tanging pagkakataon niyang tumayo laban sa Mount Heavenly Path ay ang maging bagong may-ari ng Mount Nothingness. Kung ano man ang nangyari sa hinaharap, iisipin niya ito mamaya. Mabuti, tumawa ang Holy Master of Nothingness. Mula ngayon, ikaw na ang bagong master ng Mount Nothingness. Ang lahat ng mga powerhouse ng Mount Nothingness ay nasa ilalim ng iyong utos. Maaari kang manatili sa loob ng Mount Nothingness at tamasahin ang mga pagpapala ng universo. Ang mga salita ng Holy Master of Nothingness ay parang isang uri ng utos. Naramdaman agad ni James ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nadama niya ang malawak na kaalaman na lumitaw sa kanyang isipan at isang misteryosong pagpapala ang bumabagsak sa kanya. Ang lakas ay hindi nakikita, ngunit naramdaman ito ni James. Huff! Huminga ng malalim si James. Naging bagong master ako ng Mount Nothingness ng ganito kadali. Sa sandaling iyon, ang buong tanawin ng Mount Nothingness ay lumitaw sa kanyang isipan. Nalaman niya kaagad ang bawat sulok sa loob ng Mount Nothingness. Naunawaan din niya kaagad ang sitwasyon ng Mount Nothingness. Bagamat ang kasalukuyang lakas ng Mount Nothingness ay mas mababa sa 1/12 ng kung ano ito noong kasagsagan nito. Marami pa ring powerhouse na naninirahan sa loob ng lugar. Sa ilalim ng kanyang induction, naramdaman niya na halos 12 ang mga Kylem Ancestral Gods. Ang 12 ng mga Kylem Ancestral God na ito ay hindi lamang mga ordinaryong tao kundi mga kilalang tao sa kasaysayan. Gayunpaman, ang kanilang mga pangalan ay unti-unting nakalimutan sa paglipas ng panahon. Dahan-daang bumukas ang gate ng palasyo. Lumabas si James at nakita niya ang 3 tao na naghihintay sa kanya. Ang 3 tao ay walang iba kundi ang magkapatid na Stuart at si Mia. Sa pagpapakita pa lang ni James, ramdam na nila ang pagbabago sa kanya. Si James ay may misteryoso at superior na aura, na tila siya ang Panginoon ng Universo. Ginoo, Hayden, ikaw, tinitigan ni Mia si James nang hindi makapaniwala at nagtanong. Naging bagong master ka na ba ng Mount Nothingness? Mabagal na tumanggo si James at sinabing, masasabi mo na, sa sandaling iyon, may ilang tao pang lumitaw. Ang nangunguna ay isang matandang mamula-mula ang kutis. Siya ang huling tagapag-alaga na may puting buhok at balbas sa tuktok ng hagdanan. Ikinagagalak kitang makilala, iyong kabanalan. Ang pangalan ko ay Winston Goethe. Lumuhad ang matanda sa isang tuhod. Sa likod niya ay may 2 pang tao. Sunod-sunod na lumitaw ang mga powerhouse sa gate ng Palace of Nothingness. Ang mga powerhouse na ito ay dating kilalang mga figure sa buong universo. At ngayon ay nakaluhod sila sa harap ni James. Napatulala ang magkapatid na Stuart at Mia sa nakita. Ang mga taong nagpakita upang batiin si James ay pawang mga sikat na makasaysayang figure. Ang kanilang pag-airal sa Holy Master of Nothingness Age ay katumbas ng sa Ancestral Sword Master at ng Ancestral Talisman Master sa Primeval Age. Bahagyang nataranta si James nang makita ang napakaraming powerhouse. Ilang sandali lang ang nakalipas. Siya ay walang tao na tinutugis ng Mount Heavenly Path. Gayunpaman, nagbago yun sa isang maikling sandali. Siya na ngayon ang bagong master ng Mount Nothingness. At hindi mabilang na mga powerhouse ang nasa ilalim ng kanyang utos. Ang lakas ng Mount Nothingness ay sapat na upang makipagkompetensya sa Mount Heavenly Path. Naparito kami upang batiin ka. Kabanal-banalan. Parami ng parami ang mga makapangyarihang magsasaka na lumitaw sa harap niya. 10,000 powerhouses ang lumuhad sa harap ni James sa gate ng palasyo. Umalangaw-ngaw ang kanilang pagbabati. Ang Phantom Beast na nakasalubong ni James dati ay lumitaw din sa karamihan. Huff! Huminga ng malalim si James at sinabing, tumayo ka. Ang mga powerhouse ay dahan-daang bumalik sa kanilang mga paa.
Tumayo si Winston sa harapan at nakangiting tumingin kay James. Pagkatapos, sinabi niya, napakatagal naming hinintay ang araw na ito. Kabanalan. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay mayroon na tayong bagong pinuno. Sinabi ni Carter, naniniwala ako na aakayin mo ang Mount Nothingness sa dating kaluwalhatian nito. Iyong kabanalan. Ang isang malakas na kapangyarihan sa gitna ng karamihan ay nagsabi, ang landas ng bundok sa langit ay wala. Kung hindi dahil sa utos ng Holy Master of Nothingness na huwag tayong umalis sa Mount Nothingness. Hindi na sana magkakaroon ng pagkakataon ng Mount Heavenly Path na utusan ang universo. Hindi rin babangon si Hadad Theophanes upang maging Panginoon ng universo. Iyong kabanalan, mangyaring bigyan ng utos para sa amin na sirain ang bundok makalangit na landas. Ang sansinukob na ito ay kabilang sa Mount Nothingness. Kumunot ang noo ni James sa sinabi niya. Agad niyang sinabi, pakiusap huwag kang padalos-dalos. Ang Mount Heavenly Path ay hindi na tulad ng dati. Ang kasalukuyang Mount Nothingness ay hindi kayang dalhin ang mga ito sa ngayon. Si Hadad Theophanes, ang kasalukuyang master ng Mount Heavenly Path, ay isang macrocosm ancestral god. At saka, marami siyang heavens adjudicators. Hindi tayo makakagawa ng anumang padalos-dalos hanggang sa isang bagong macrocosm ancestral god ay bumangon sa Mount Nothingness. Ang bawat isa ay dapat na mapayapang manatili sa loob ng Mount Nothingness sa ngayon. Nauunawaan, iyong kabanalan, isang maayos at malakas na tugon ang umalangaw-ngaw. Si Carter ay humakbang pasulong. Lumingon sa 10,000 mga powerhouse. At sinabing, lahat ay na-dismiss. Opo, Ginoo. Ang mga powerhouse ay sunod-sunod na umalis sa Mount Nothingness. 100 lamang ng mga nangungunang powerhouse ang naiwan. Umupo si James sa pinakamataas na upuan sa bulwagan ng palasyo. Pumasok si James sa Mount Nothingness na may layuning magtanim sa lugar ng ilang sandali. Nais niyang itaas ang kanyang ranggo sa paglilinang sa lalong madaling panahon upang harapin ang mga humahabol na ipinadala ni Herschel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang naging bagong may-ari ng Mount Nothingness. Matapos maging bagong may-ari si James ng Mount Nothingness, ang kanyang mga pandama ay maaaring tumagos sa hanay ng bundok. Kaya, naramdaman niya na maraming tao ang lumitaw sa loob ng Mount Nothingness. Ang mga taong ito ay pagkatapos ng kanyang buhay ngunit nakulong sa loob ng iba't ibang mapanganib na rehiyon ng Mount Nothingness at hindi na makatakas anumang oras sa lalong madaling panahon. Ginoo, Hayden, tumingin si Mia kay James. Nag-aalangan na magsalita. Tumingin sa kanya si James at sinabing, kung ano man iyon, I cut to the chase. Sabi ni Mia, pumunta ako sa Mount Nothingness para hanapin ang kapatid ko. Ang aking kapatid na lalaki ay nakipagsapalaran sa Mount at nakalusot sa maraming mga checkpoint. Gayunpaman, nawalan kami ng komunikasyon sa kanya. Ngayong naging bagong master ka na ng Mount Nothingness. Maaari mo ba akong tulungang mahanap ang aking kapatid? Alam na ni James ang motibo ni Mia sa pagpunta sa Mount Nothingness. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Mago London. Isa siyang kababalaghan na pangalawa lang kay Thea ilang epochs ang nakalipas. Noong nakaraang Grand Tournament of the Universe, natalo siya kay Thea, nang hina ang loob. Ang kanyang cultivation rank ay bumagsak mula sa Terra Ancestral God rank hanggang sa Mystical Ancestral God rank. Sa huli, bumangon siya at nagtungo sa Mount Nothingness. Umaasang makakamit niya ang mga magagandang biyaya. Tumingin si James kay Winston at nagtanong, sino ang namamahala sa Mount Nothingness noong walang master? Sumagot si Winston, mula nang mamatay ang Holy Master of Nothingness. Pinangangasiwaan ng Grand Priest ang lahat ng mga gawain ng Mount Nothingness at siya ang namamahala sa paggawa ng lahat ng desisyon. Tinanong ni James, sino ang dakilang pari? Sumagot si Winston,
Ang Grand Priest ay kasalukuyang nakatago. Kaya hindi siya pumunta para makipagkita sa iyo. Sabi ni James, tulungan mo akong magtanong tungkol sa isang taong nagngangalang Mago London. Tingnan kung siya ay nakulong sa isang mapanganib na rehiyon sa loob ng Mount Nothingness. Dalhin mo siya sa akin kung mahanap mo siya. Siyempre, kaba Nolan. Agad namang tumalikod si Wistan para umalis. Tumingin si James sa iba at sinabing, na-dismiss na lahat. Bumalik ka sa kung ano man ang ginagawa mo at hintayin ang karagdagang abiso ko. Naiintindihan. Ang mga powerhouse ay umalis sa pangunahing bulwagan. Na naiwan lamang ang magkapatid na Stuart at Mia. Excited silang tatlo. Matapos umalis ang mga powerhouse ng Mount Nothingness. Mas nakaka-relax sila. Lumapit sila kay James at binati siya. Pagkatapos, nagsimula silang humingi ng mga benepisyo. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, kayong tatlo ay maaaring pumili ng supernatural power mula sa silid ng aklatan ng Mount Nothingness. Tuwang-tuwa at nagpapasalamat ang tatlo kay James. Mabilis na bumalik si Winston kasama ang isang binata. Mukhang nasa 20s pa lang ang binata. Nakasuot siya ng gray na roba. At magulo ang buhok. Mukhang marami na siyang pinagdaanan. Napangiti ng mahina si James at sinabing, dahil wala ka ng panganib. Huwag mag-atubiling umalis. Bagamat maaari kang umalis. Anuman ang iyong nakita at naranasan sa Mount Nothingness ay dapat manatiling lihim. Kung hindi, ang buong dinastiyang London ay masisira. Agad naman siyang tiniyak ni Mia. Huwag kang mag-alala, Mr. Hayden. Wala tayong sasabihin kahit isang salita. Nabuhayan ng loob si James sa sinabi niya. Ayaw niyang malaman ng Mount Heavenly Path na siya ang naging bagong may-ari ng Mount Nothingness. Ang Mount Heavenly Path ay pagkatapos ng kanyang buhay. Hindi sila mananatili sa kanilang pangako na magpadala ng mga powerhouses na hindi hihigit sa 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya kapag nalaman nila ang tungkol dito. Sa halip, maaari nilang ipadala ang kanilang mga nangungunang powerhouse para patayin siya. Pagkatapos noon, dinala sila ni James sa silid ng silid aklatan. Hindi mabilang na supernatural powers at secret arts ang nakaimbak sa silid ng aklatan. Na lahat ay naiwan ng mga powerhouse ng Mount Nothingness. Kabilang ang Holy Master of Nothingness. Alinman sa mga supernatural powers o secret arts na ito ay magdudulot ng kaguluhan sa labas ng mundo. Ang grupo ay pumili ng angkop na supernatural powers at secret arts para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay umalis sa Mount Nothingness. Gayunpaman, nanatili si James. Muli siyang pumasok sa silid ng silid aklatan at nagsimulang maghanap ng mga librong may kinalaman sa karma. Mayroong maraming mga libro tungkol sa karma. Ngunit wala tungkol sa mga pamamaraan ng paglilinang para sa karma power o anumang bagay na nauugnay sa karma scripts. Tulad ng para sa supernatural powers at secret arts sa silid ng silid aklatan. Hindi sila nakita ni James na kahanga-hanga kahit na napakabihirang. Marami na siyang supernatural powers at nakakuha na siya ng maraming kayamanan. Ang lahat ng mga bagay na nakuha niya ay walang katulad na kayamanan. Madali siyang maging isa sa mga pinakamahusay sa universo kung kabisado niya ang mga ito. Holiness. Ano ang hinahanap mo? Habang binabasa ni James ang mga banal na kasulatan. Isang boses ang biglang hamarang sa kanya. Lumingon si James at nakita ang isang matanda. Nakasuot siya ng kulay abong damit at humawak sa isang tungkod. Lukot na kulubat ang mukha ng lalaki at guwang ang mga mata. Parang malapit na siyang mamatay. Nagpakilala ang matanda. Ako ang librarian ng Mount Nothingness. Si Quayle Lexington. Ang tungkulin ko ay bantayan ang silid ng silid aklatan. Kaya hindi ako nakaalis upang batiin ka. Patawarin mo sana ako, inyong banal. Hindi lumuhad si Quayle kay James. Instead, bahagya siyang yumuko bilang paggalang. Ang Palace of Nothingness ay may napakalaking silid sa silid aklatan.
At magtatagal si James para maghanap ng mga materyales na gusto niya. Sa librarian, magiging mas madali ito. Tanong ni James. May mga sinaunang aklat ba sa silid ng silid-aklatan na nauugnay sa karma scripts? Karma. Gulat na napatingin si Quayle kay James. Tumango si James. Oo. Hindi inaasahan ni James ang isang sacred blossom na mauukit sa pinakamalalim na bahagi ng silid ng aklatan ng Mount Nothingness. Tiningnan ng librarian na si Quayle ang sacred blossom sa pader na bato. Lumapit siya at iniunat ang kulubot niyang kamay para hawakan ang sacred blossom na nakaukit sa pader na bato. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pinahintulutan itong lumubog sa ukit ng sacred blossom. Ang ukit ay kumikinang ng maliwanag. At isang pinto ang lumitaw sa dingding. Napaatras si Quayle at tumayo sa harapan ni James. Sinabing, "Sige, may kaina-hinalang tanong ni James. Ano ang nasa likod ng pinto?" Sumagot si Quayle, "Isang pambihirang kasulatan." Isang pambihirang kasulatan. Anong uri ng kasulatan ito? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Quayle. Ito ay isang banal na kasulatan na umiral mula pa noong simula ng sansinukob. Ang mga nakakuha ng banal na kasulatan ay pawang mga sikat na kapangyarihan sa buong panahon. Sa kalaunan, napunta ito sa Holy Master of Nothingness. Mga kamay, bagamat napakakapangyarihan niya, hindi niya lubos na nauunawaan ang kasulatan. Ang kasulatan ay tinatawag na ang mga sagot. Ang mga sagot. Lalong naguluhan si James. Siya ay dumating upang maghanap ng mga materyales na may kaugnayan sa karma. Paano tinawag ang kasulatang ito na, "The Answers," na nauugnay sa karma? Ipinaliwanag ni Quayle, wala sa mga may-ari ng banal na kasulatang ito ang matagumpay na nakauunawa nito. Gayunpaman, pinaghihinalaan nila na ang mga salitang ginamit sa kasulatang ito ay karma script. Walang sinuman ang makakaunawa sa konteksto dahil walang sinuman ang nakalapit sa pag-unawa sa karma. Baka ito na ang hinahanap mo. Natuwa si James. Itinulak niya ang pintong bato at pumasok sa loob. Ang silid sa likod ng pader na bato ay medyo maliit, na sumasaklaw lamang sa halos 100 metro kwadrado. Sa loob ay may maliit na kabinet na may lumang libro. Kinuha ni James ang libro. Payat ito ngunit humigit kumulang 5,000 kilo ang bigat. Ang takip ay ganap na blanko. Marahang hinawakan ni James ang takip. Mahirap tukuyin ang material na ginamit para sa papel. Ngunit ang aklat ay nasa mabuting kalagayan kahit na pagkatapos ng maraming taon. Binuklat niya ang unang pahina ng libro. Ilang salita ang nakasulat sa unang pahina. Ang mga salita ay lubhang kakaiba at binubuo ng hindi mabilang na mga linya. Ang bawat linya ay tila isang batas ng langit at napakahiwaga. Mga karma script talaga sila. Tuwang-tuwa si James nang makita ang mga salita. Noong nakaraan, sinubukan niyang magsulat tungkol sa mga pangunahing kaganapan na mangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, naging misteryosong karma script ang mga ito habang isinulat niya. Ang mga salitang isinulat niya noon ay halos kapareho ng mga salitang ito. Ang mga anyo ng mga salita ay magkapareho. 1,000 taon na ang lumipas sa labas habang si James ay gumugol ng higit sa 300,000 taon sa loob ng time formation. Sa loob ng 300,000 taon na ito, buong pusong pinag-aralan ni James ang karma scripts at ang karma path. Matapos lumaki ang higit na marunong bumasa at sumulat sa karma scripts, sinimulan niyang maunawaan ang nilalaman ng ang mga sagot. Unti-unti, naunawaan niya ang paraan ng paglilinang na nakatala sa aklat at maaaring linangin ang karmahang kapangyarihan. Di nagtagal, nilinang niya ang isang karma ausya, at naabot ng kanyang karma path ang 9 na kapigatian ng quasi-emperor rank. Malapit na itong maabot ang Grand Emperor rank. Hindi tumigil si James sa paglilinang at ginamit ang pagkakataon para pagsamahin ang kanyang karma ausias.
Nagsimulang magsanib ang Karma Ausias na nahati, at nabuo ang misteryosong kapangyarihan sa katawan ni James. Napapaligiran ng Karma Power ang buong katawan ni James. Lumutang ang libro sa kanyang harapan, at mabilis na bumaligtad ang mga pahina. Ang mga mahiwagang salita ay lumabas sa libro at umikot sa katawan ni James. Ang mga salita ay patuloy na nagbabago sa iba't ibang mga pagkakaiba-iba. Ang eksena ay tumagal ng mahabang panahon. Matagumpay na naging pathsil ang Karma Ausia ni James. Kinailangan siya ng mahigit 300,000 taon upang pag-aralan at linangin ang kanyang Karma Pathsil. Gayunpaman, ang The Answers ay isang napakahiwagang libro, at maaari lamang niyang isagawa ang isa sa mga pamamaraan ng paglilinang na nakatala sa aklat. Marami pang mahiwagang supernatural powers at secret arts ang naitala din dito. Sa loob ng 300,000 taon, naunawaan ni James ang one for all na paraan ng paglilinang. Biglang iminulat ni James ang kanyang mga mata at casual na ikanaway ang kanyang kamay. Lumabas sa kanyang palad ang Karma Power at lumubog sa kawalan. Ang batas ng langit sa kanyang paligid ay nagsimulang masira at maglaho. Ang one for all ay isang kakaibang supernatural power na naitala sa The Answers. Maaari nitong paalang bisa ang anumang uri ng path energy na may malakas na Karma Power. Huff! Huminga ng malalim si James at sinabing, Karma Power is exceptional. Kahanga-hanga rin ang The One for All. Ito ay isang napakakahanga-hangang supernatural na kapangyarihan. Tumayo si James at nag-inat ng katawan. Matapos niyang matagumpay na mabuo ang kanyang Karma Path Seal, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Kahit na ang kanyang cultivation rank ay nanatiling hindi nagbabago, siya ay mas malakas na ngayon. Walang dapat ipag-alala kung aalis siya sa Mount Nothingness at makatagpo ng mga powerhouse mula sa Mount Heavenly Path. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay nasa 7th Heaven ng Grand Emperor rank. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya kayang talunin ng mga magsasaka sa ilalim ng quasi-ancestral rank. Bumulong si James. Panahon na para pagsamahin ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay mga kayamanan na umiral mula pa noong simulan ng sansinukob. Nilinang niya ang elemental inversion, na nagbigay daan sa kanya na pagsamahin ang 5 elemento ng Genesis sa kanyang mga elemental na landas. Walang aksidenteng naganap sa panahon ng pagsasanim. Hindi nagtagal, natapos ang pagsasanim. Ang kanyang elemental path sales power ay bumuti ng malaki pagkatapos ng pagsasanib sa 5 elemento ng Genesis. Biglang nagkaroon ng bagong realization si James. At mas lumakas ang kanyang pangunawa sa elemental path. Naabot na rin ng kanyang elemental path ang 2nd heaven ng Grand Emperor rank. Ang kanyang katawan ay puno ng mahiwagang kapangyarihan. At lumilitaw ang mga matingkad na liwanag. Dahan-dahan niyang pinigilan ang kanyang lakas at tumayo mula sa lupa. Maliwanag na sinag ang lumabas mula sa kanyang mga pupil. Pagkatapos, unti-unting dumidilim ang kanyang mga pupil. Ang kanyang mga mata ay parang isang malawak at walang kailaliman na kailaliman. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang time formation at lumabas ng courtyard. Napatingin siya sa matataas na gusali sa kanyang harapan. Matagumpay kong natutunan ang Karma Path at nalinang ang One for All. Bukod dito, lumakas ang aking lakas pagkatapos kong pagsamahin ang 5 elemento ng Genesis sa aking mga elemental na landas. Kahit gaano pa karaming powerhouses mula sa Mount Heavenly Path ang sumunod sa akin, magagawa kong patayin silang lahat. Si James ay may kalmadong ekspresyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Gayunpaman, wala siyang intensyon na umalis sa Mount Nothingness ng ganoon kaga. Ang kanyang Dark Ausia ay hindi naging isang Dark Path Seal. Kaya, nais niyang gamitin ang pagkakataong makipagsapalaran sa madilim na mundo ng ilang sandali.
Pinlano niyang magtanim doon ng ilang panahon para i-evolve ang kanyang Dark Ausia sa Dark Path Sick. Nais niyang magkaroon ng path seals ang lahat ng path na nilinang niya. Nangangahulugan iyon na ang lahat ng kanyang path ay nasa Grand Emperor rank. Wisdom. Tumayo si James sa labas ng courtyard at tumawag. Swoosh! Isang figure ang agad na lumitaw sa kanyang harapan. Ang mukhang namumula na matanda ay may puting buhok at balbas. Tumayo siya sa harapan ni James at magalang na nagtanong. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kabanal-banalan. Tanong ni James. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang mga pasukan sa Dark World? Nagtataka. Nagtanong si Wisdom. Bakit mo ito tinatanong? Kabanal-banalan. Dahil subordinate na niya ngayon si Wisdom. Hindi itinago ni James ang katotohanan. Matapat siyang sumagot. Na-cultivate ko na ang Dark Power pero hindi pa nakakabuo ng Dark Path Seal. Imposibleng linangin ang Dark Power sa Illuminated World. Kaya, plano kong makipagsapalaran sa madilim na mundo ng ilang sandali upang gawing Dark Path Seal ang aking Dark Ausia. Nakita ko, agad na naalis ang pagdududa ni Wisdom. Ibinuko niya ang kanyang mga labi at sinabing, dahil ang Mount Nothingness ay inatake ng Dark World noong nakaraan. Mayroon pa ring daanan na nag-uugnay sa dalawa. Malapit lang. Paano kung magdala ako ng ilang tao para samahan ka sa Dark World? Madaling maligaw doon. At mahihirapan kang hanapin ang iyong daan palabas. Bukod dito, maaari kang magtanim ng maluwag sa amin na nagbabantay sa iyo. Napaisip si James. Saka bahagyang tumanggo. Sige, mukhang maganda. Maghahanda ako kaagad. Agad na umalis si Wisdom at nawala sa paningin. Dahil walang magawa si James. Naglibot siya sa Mount Nothingness. Maraming powerhouse ang naninirahan sa loob ng Mount Nothingness ngunit nanatiling nakatago sa lugar. Natapos na si Wisdom sa paghahanda ng si James ay tapos nang tumingin sa paligid. Naghanda siya ng ilang bagay na maaaring kailanganin sa madilim na mundo at nagdala din ng dalawa pang powerhouse kasama niya. Pamilyar na si James sa dalawa dahil nakaaway niya ito dati habang umaakyat sa Mount Nothingness. Ang isa sa kanila ay ang Mount Nothingness War God, si Carter. Ang isa pa ay ang Mount Nothingness Annihilation God, si Zosha. Magalang na binati siya ni Carter at Zosha. Pagbati, kabanalan. Bagamat mababa ang cultivation rank ni James, siya ang kasalukuyang master ng Mount Nothingness. Nakuha niya ang Holy Master of Nothingness. Pag-aproba at ang bagong master ng mga powerhouse na ito. Bahagyang tumanggo si James. Ma'am, sinabi ni Wisdom, ang patutunguhan ng ating banal na guro ay ang madilim na mundo. Ang madilim na daigdig ay isang kakaibang lugar. Kaya pinakamahusay na magsagawa tayo ng higit pang pag-iingat at protektahan ang kanyang kaligtasan. Gustong samahan ni Wisdom si James dahil alam niya ang mga kilabot ng Dark World. Napakababa ng cultivation rank ni James. At nag-aalala siyang mag-isa ang pagpunta ni James sa Dark World. Biglang naalala ni Zosha ang isang bagay at nagtanong. Nga pala, maraming tagalabas ang pumapasok sa Mount Nothingness kamakailan. Bakit ganun? Sa nakalipas na 10,000 taon, bihira na tayong makakita ng kahit isang bisita. Gayunpaman, napakaraming tao ngayon ang biglang nakikipagsapalaran sa Mount Nothingness. Sumagot si James, marahil narito sila para patayin ako. Gulat na tanong ni Carter. Sinasubukan kanilang patayin. Bakit? Sagot ni James. Sa ibabaw. Dahil sa isang babae. Napatulala ang tatlo sa sagot niya. Muling ibinuka ni James ang kanyang mga labi at ipinaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nasangkot ako sa Bria ng Callaghans. Ipinaliwanag niya ang pasikot-sikot ng sitwasyon. Ang Hercel mula sa Mount Heavenly Path ay hinahabol ang aking buhay dahil dito. Gayunpaman. Sa tingin ko ay may higit pa dito. As for the exact reason, hindi rin ako masyadong sigurado.
Nagkatinginan ang tatlong powerhouse. Maaari nilang sabihin na ang bagay ay mas komplikado kaysa sa kung paano ito tila. Bakit ang young master ng Mount Heavenly Path ay pumatay ng isang tao? 1/3. Sa isang maliit na bagay. Sinuri ni Winston ang sitwasyon at sinabing, bilang young master ng Mount Heavenly Path at ang magiging Panginoon ng Universo. Malamang na hindi siya ganoon kaliit. Sa aking palagay, ang iyong pag-iral ay malamang na nagbanta sa Mount Heavenly Paths. Katayuan. Kaya, sinusubukan nilang alisin ka sa lalong madaling panahon. Hindi sumang-ayon si Carter, na nagsasabing, sa tingin ko ay hindi. Ang Mount Heavenly Path H's Master ay hindi dapat matukoy kung gaano kalaki ang banta ng ating banal na guro sa kanila. Ang isa ay dahil sa karma power. Pangalawa, ang ating banal na guro ay tila hindi kabilang sa panahong ito. Kaya imposibleng makahanap ng anumang bakas sa kanya sa kasalukuyang panahon. Paano nalalaman ng Mount Heavenly landas na ang ating banal na guro ay magbanta sa posisyon nito? Matapos maging banal na guro si James, sinubukan ng lahat ng kapangyarihan ng Mount Nothingness na alamin ang background ni James ngunit walang resulta. Alam ito ni Carter at Winston. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Zosha, sigurado ako na talagang pinagbantaan ng ating banal na guro ang katayuan ng Mount Heavenly Path. Gayunpaman, hindi sila nag-divine at nakakuha ng pananaw sa pagiging banal na guro ng Mount Nothingness. Sa halip, nadama nila ang panganib sa potensyal na ipinakita ng ating banal na guro. Pagkatapos magbahagi ng kanyang opinyon, nilingan ni Zosha si James at nagtanong, Kabanal-banalan, may ipinakita ka bang nakakatakot na kakayahan sa labas? Nakakatakot na mga kasanayan, napaisip si James. Bago simulan ng Mount Heavenly Path ang kanilang pangangaso para sa kanyang buhay. Hindi siya nagpakita ng anumang nakakatakot na kasanayan sa labas. Hindi niya ginamit ang 5 elemento ng Genesis. At hindi rin niya ginamit ang Infinity Steles. Kung mayroon man, ito ay kung ano ang nangyari sa Cotton Realm. Samantala, ang tatlong tao na nauna sa kanya ay ilan sa mga pinakakilalang figure sa universo, maraming epochs ang nakalipas. Bilang mga pangunahing miyembro ng Mount Nothingness, matagal na nilang naabot ang tuktok ng Kylem Ancestral God rank at isang hakbang na lang ang layo para maabot ang Macrocosm Ancestral God rank. Kaya naman, malinaw nilang nadarama ang kapangyarihan ng embryonic form ng universo. Nang makita nila ang 5 dakilang daan, agad nilang naunawaan. Naiintindihan ko na ngayon. Huminga ng malalim si Carter. Inimbak ni James ang 5 Great Paths path seal at nagtanong, alam mo ba kung bakit ako tinutugis ng Mount Heavenly Path? Nagtanong si Carter, iyong kabanalan. Alam mo ba kung bakit maaari lamang magkaroon ng isang Macrocosm Ancestral God sa kabila ng bilang ng Kylem Ancestral Gods na mayroon tayo sa universo na ito? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James at sinabi, dahil ang isang solong tao ay sumasakop sa lahat ng providence ng mundo, na ginagawang imposible para sa iba na tumawid sa Macrocosm Ancestral God rank. Maliban na lang kung ang Macrocosm Ancestral God ay mamatay at ang providence ng mundo ay babalik sa universo. Ang ibang mga nilalang ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na tumawid sa Macrocosm Ancestral God rank. Bahagyang tumango si Carter. Ang sinabi ni James ay susi. Tama ka. Gayunpaman, may isang bagay na namiss mo. Tanong ni James. At ano iyon? Sinabi ni Carter, upang maging isang Macrocosm Ancestral God, kailangan ng isang tao na makabisado ang isang tiyak na kapangyarihan. Nagtatakang tanong ni James, anong kapangyarihan? Ipinaliwanag ni Carter, Macrocosm Power. Macrocosm Power. Naguguluhan si James dahil hindi pa niya ito narinig. Huminga ng malalim si Winston at sinabing, Macrocosm Power. Mula nang likhain ang universo,
Dalawang tao lang ang nakabisado ang kapangyarihan. Sila ang Lord of Nothingness at si Hadad Theophanes ng Mount Heavenly Path. Kapag na-master mo na ang macrocosm power, magiging macrocosm ancestral god ka na. Bahagyang tumango si Zosha at sinabing, tama, gayunpaman, walang nakakaalam ng eksakto kung paano makabisado ang macrocosm power. Ang alam natin sa kasalukuyan ay kapag namatay ang macrocosm ancestral god at bumalik ang providence sa universo. Malalaman ng ibang mga nabubuhay na nilalang ang pamamaraan ng paglilinang para sa paglilinang ng macrocosm power. Nagpatuloy si Wisdom. Hinahanap ka ng Mount Heavenly Path dahil na-master mo na ang embryonic form ng macrocosm power. Ako, natigilan. Nagtanong si James, kailan ko natutunan ang macrocosm power? Ipinaliwanag ni Wisdom, nalinang mo ang 5 dakilang daan. Habang nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa, nalilikha ang embryonic na anyo ng macrocosm power. Gayunpaman, ang iyong pag-unawa sa 5 great paths ay hindi sapat na malalim para sa macrocosm power na tunay na mabuo. Kapag natutunan mo na ang 5 dakilang daan tungo sa pagiging perpekto, bubuo ang macrocosm power, at natural kang magiging isang macrocosm ancestral god. Nakita ko, bumungad sa mukha ni James ang realisasyon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit gusto ng young master ng Mount Heavenly Path na mamatay siya sa lahat ng bagay. Desidido si Herschel na lipulin siya kahit na may intervention si Thea at ang Ancestral Sword Master. Bagamat na kompromiso si Herschel at nangako na magpapadala lamang siya ng mga taong higit sa 2 ranggo na mas mataas kaysa kay James pagkatapos niya. Naniniwala pa rin si Herschel na magagawa niyang lipulin si James. Huminga ng malalim si James at sinabing, mukhang naramdaman na ni Hadad ang hitsura ng embryonic form ng macrocosm power at kaya inutusan si Herschel na lipulin ako. Ngayon, hindi lang Herschel, ang kalaban ko kundi pati si Hadad Theophanes. Isang macrocosm ancestral god, at ang kabuuan ng Mount Heavenly Path. Nakaramdam ng matinding pressure si James. Gayunpaman, tuwang-tuwa ang tatlo sa kanyang harapan. Dahil nilinang ni James ang embryonic form ng macrocosm power, nagkaroon siya ng karapatang maging isang macrocosm ancestral god. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging isa siya. Kung pinagsama ng Mount Nothingness ang kanilang lakas kay James, magagawa nilang lipulin ang Mount Heavenly Path at wakasan ang Lord of Nothingness. Mga plano, nagtanong si Zosha, iyong kabanalan. Nilipol ba namin ang bawat nilalang na pumapasok sa Mount Nothingness? Kahit na si Zosha ay ang Grand Priestess ng Mount Nothingness. Siya ay kilala bilang ang Annihilation God sa labas ng mundo. Sa ilalim ng kanyang maputi at pinong balat ay nakahiga ang isang walang awa at malamig na babae. Bahagyang kumaway si James at sinabing, huwag mo silang pansinin sa ngayon. Hayaan silang makulong sa Mount Nothingness pansamantala. Kapag bumalik ako mula sa Dark World, haharapin ko sila ng naaayon. Sabi ni Wisdom, kung ganoon, umalis na tayo. Ma'am, tumango si James. Pagkatapos, umalis sila sa Mount Nothingness at nakarating sa isang misteryosong lugar sa likod ng bundok. Ang lugar ay konektado sa Dark World. Bilang isang daanan na puwersahang nilikha ng napakalakas na mga figure ng madilim na mundo. Doon dumaan ang maraming mga kaaway ng madilim na mundo upang gumawa ng kalituhan sa mundong ito. Sa hindi kalayuan, ang lahat ay napapaligiran ng itim na ambon. Ito ang miasma ng Dark World, na naglalaman ng nakakatakot na dark power. Sa kanilang pagdating, naalala ni Wisdom kung paano dumating ang napakalakas na mga figure ng Dark World sa Illuminated World. Bumantong hininga siya at sinabing, ang makapangyarihang mga figure ng Dark World ay napakalakas. Natatakot akong lipulin sila ay halos imposible. Dahil hindi pa nakarating si James sa kailaliman ng Dark World.
Wala siyang ideya kung ano ang makikita niya doon. Tinanong niya, Guro, ano ang makikita natin sa kailaliman ng madilim na mundo? Bahagyang iwinagayway ni Winston ang kanyang kamay at sinabing, Holiness, call me by my name. Ikaw na ngayon ang may-ari ng Mount Nothingness. Hindi nararapat para sa iyo na tawagan ako ng ganyan. Ngumiti si James at muling nagtanong. Ano ang makikita natin sa kaibuturan ng Dark World? Nakangiting sabi ni Zosha, sa totoo lang, ang lalim ng Dark World ay walang pinagkaiba sa ating mundo. Ang pagkakaiba lang ay ang Dark World ay nakalink sa lahat ng 12 universe. Dahil dito, ang kabuoang lawak ng ibabaw nito ay katumbas ng lahat ng 12 universo. Pinagsama-sama, natigilan si James at sinabing, sa pagkakaintindi ko, masasamang espiritu lang ang matatagpuan doon. Hindi lamang iyon, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nasa estado ng kaluluwa. Bakit sila magiging katulad ng mga buhay na nilalang sa iluminado na mundo? Sabi ni Winston, dahil ang mga masasamang espiritu na nakasalamuha mo ay yaong mga hindi pa nakakapaglinang ng pisikal na katawan. Sa universo na ito at posibleng iba pang universo, ang mga kaluluwa ng namatay ay papasok sa Dark World at sasailalim sa cultivation. Sa pag-abot sa isang tiyak na ranggo o pagkuha ng isang mahiwagang dark matter, maaari nilang baguhin ang hugis ng kanilang pisikal na katawan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa madilim na mundo na nagtataglay ng pisikal na katawan ay lubhang mapanganib. Nang marinig ito, sa wakas ay naintindihan na ni James. Nagpatuloy si Carter, sa totoo lang, ito ay parang reincarnation. Kapag ang mga nilalang ng Dark World ay namatay, sila ay muling magkakatawang tao sa illuminated world sa isang soul state. Mula noong unang panahon, ito na ang estado ng mga pangyayari, isang balanse ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang figure ng dark power ay nakagambala sa balanseng ito ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdudulot ng malaking pagkawasak sa illuminated world at pag-aapoy ng dark strifes. Naging sanhi ito ng pagbaba ng bilang ng mga buhay na nilalang sa illuminated world. Samantalang ang bilang ng mga buhay na nilalang sa dark world ay tumaas. Ang mga ito ay mga sikreto na hindi alam ng ordinaryong magsasaka. Nalaman lamang ito ng mga makapangyarihang figure ng Mount Nothingness dahil dumaan sila sa dark strife at nakipaglaban pa sa mga makapangyarihang figure ng Dark World. Nang marinig ito ni James ay napaisip ng malalim. Ito ba ang katotohanan ng mundong ito? Kung ganoon, bakit sinabi ni Yukia na ang lahat ay ilusyon at walang umiiral? Sumunod si James malapit sa likod. Kasama sina Zosha at Carter na sumusunod sa kanya. Sa tatlong ito sa tabi niya, walang dapat ikatakot si James. Maliban kung ang mga makapangyarihang figure ng Dark World ay lumitaw, walang masamang espiritu ang maaaring makapinsala sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok sila sa Dark World. Tunay na mahiwaga ang dark matter. Dumating ang boses ni Carter. Ang dark power na pinalabas ng dark matter ay nakakasira sa pisikal na katawan. Kahit na ang isang kailam ancestral god ay hindi makakatagal sa dark world. At saka, habang mas malalim tayong nakikipagsapalaran sa madilim na mundo, mas malaki ang kaagnasan. Talagang, bulong ni Winston. Ang kaagnasan sa pinakamalalim na kailaliman ng madilim na mundo ay hindi nakakatakot. Kahit na ang pisikal na katawan ng kailam ancestral god ay mapapawi sa isang kisap mata. Sinabi ni Zosha, minsan sinabi ng Lord of Nothingness na ang dark matter lang ang makakapaghubog ng pisikal na katawan ng isang tao upang mabuhay sa kailaliman ng dark world. Nag-usap ang tatlo habang nagtutulak pasulong. Tahimik lang si James at nakinig sa usapan nila. The more he listened, the more he learned about the dark world. Sa kabutihang palad, ang kanyang destinasyon ay ang mga panlabas na perimeter lamang ng madilim na mundo.
Kahit na ang isang Grand Emperor ay kayang tiisin ang dark power doon. Samantala, ang corrosion sa outer perimeters ay wala sa Kylum ancestral gods tulad ni Carter at ng iba pa. Kaya naman, natahimik si James. Bukod dito, habang nililinang niya ang dark power, ang kapangyarihan dito ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Nagpatuloy sila sa pakikipagsapalaran. Sa mas malalim na pakikipagsapalaran nila, mas nakakatakot ang dark power. Nang maramdamang malapit na siya sa kanyang patutunguhan, huminto si James at sinabing, "Ang kapangyarihang madilim dito ay sapat na kahanga-hanga para sa akin upang linangin." Sabi ni Winston, "Linangin mo sa Kagan Hawahan, Kabanalan. Sa amin dito na nagbabantay sa iyo. Walang masamang espiritu ang makakalapit sa lugar na ito." Sa kanilang paligid, walang dapat ikatakot si James. Nakahanap siya ng bakanteng lugar at nagtayo ng formation. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim sa loob ng formation. Nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Nirelax niya ang kanyang isip at inayos ang kanyang kalagayan. Bumalik sa Callahan's. Naabsorb niya ang dark power sa katawan ni Shena. Dahil dito, naabot na ng kanyang madilim na landas ang rurok ng third consolidation. Ngayon, isang hakbang na lang siya mula sa pagtitipon ng isang Ausya. Mas dark power lang ang kailangan niya. Pagkatapos linangin ang Ausya, ang mga bagay ay magiging mas simple. Kailangan lang niyang ipagpatuloy ang pag-absorb ng dark power at hatiin ang kanyang Ausya. Matapos ayusin ang kanyang kalagayan, nagsimulang magtanim si James. Nakatalyze niya ang elemental path seal. At ito ay lumitaw at natipon sa itaas ng kanyang ulo, na nabuo ang elemental inversion formation. Kapag na-activate na ang formation, galit na galit nitong na-absorb ang dark power sa labas ng mundo. Kasabay nito, isang maitim na lotus ang lumitaw at nag-ugat mismo sa hangin. Ginagawa ang parehong bagay, ang mas malaking potensyal ni James. Mas natutuwa sila. Siya ang kanilang Panginoon. Kung tutuusin, sa hinaharap, pangungunahan niya sila sa labanan laban sa Dark World at haharapin ang Dark Strife na lilito paminsan-minsan. Nagsimulang maglinang si James sa time formation. Samantalang ang tatlo ay nagbabantay sa labas. Ang madilim na kapangyarihan sa madilim na mundo ay nakakatakot. Ito ay lubos na nagpabilis kay James. Bilis ng paglilinang. Hindi nagtagal ay nilinang ni James ang madilim na Ausya, na siyang pinakamahirap na bahagi. Habang siya ay naglilinang, ang tatlo pang iba ay maingat na pinagmamasdan ang kanilang paligid. Boom! Kasabay nito, naramdaman nila ang sunod-sunod na pagsabog na nagmumula sa kailaliman ng Dark World. Ang mga ripples na nilikha ng pagsabog ay sobrang nakakatakot na nararamdaman nila ito kahit na mula sa mga panlabas na gilid. Nagkatinginan sila. Sinabi ni Winston na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakakatakot na labanan. Dapat mayroong isang matinding labanan na nagaganap sa kailaliman ng madilim na mundo. Ma'am, tumango si Zosha at sinabi. Ito ay dapat na isang labanan na may malaking kahalagahan sa pagitan ng dalawang Kylum ancestral gods. Kung hindi magkakaroon ng ganoong nakakatakot na pagyanig. Naramdaman ng tatlo ang mga anomalya na nagmumula sa kailaliman ng madilim na mundo. Gayunpaman, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. At saka, hindi sila basta-basta nakipagsapalaran at iwanan si James. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 taon. Bagaman 10 taon pa lamang ang lumipas sa labas ng mundo, si James ay naglilinang sa loob ng time formation sa napakatagal na panahon. Sa wakas, lumabas siya sa saradong pagmumuni-muni. Pinagkakalat ang time formation. Nag-walk out siya. Paano nangyari? Nagmamadaling tanong ni Zosha. Paano napunta ang paglilinang? Sumilay ang ngiti sa mukha ni James. Habang gumagalaw ang kanyang isip, isang kaparehong lalaki ang bumungad sa kanya.
Kamukhang kamukha niya ang lalaki. Gayunpaman, ang lalaki ay naglabas ng dark power na masama at kakaiba. Ano? Natigilan sila. Ang lalaking kamukha ni James ay mahinang ngumiti at sinabing, pagkalipas ng napakatagal na panahon, sa wakas ay nalinang ko na ang Dark Path Seal. Ang Dark Path Seal ni James ay nasa anyo ng isang tao. Gayunpaman, ang Dark Path Seal ay walang sariling isip o kamalayan. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ni James. Orihinal na sarili. Magagawa niyang magsalita ang Path Seal sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip. Sinabi ng Path Seal, ito ang Dark Path Seal na aking nilinang. Nagkatinginan silang tatlo. Halatang naguguluhan sa mga nangyayari. Tanong ni Zosha, gusto mo bang sumama? Tumango si James at sinabing, oo naman, sa inyong tatlo sa tabi ko. Wala akong dapat ikabahala. Si Winston, Zosha, at Carter ay pawang mga Kylem ancestral gods. Sa kanilang magkasanib na lakas, kakaunti lamang ang makakatalo sa kanila. Marahil si Hadad Theophanes lang ang makakalaban sa kanila. Bagamat ang madilim na mundo ay puno ng makapangyarihang mga figure, ang lakas ng tatlo ay itinuturing pa ring nangunguna sa mga nasa kaibuturan ng madilim na mundo. Sa ganoong lakas, walang ordinaryong nilalang ang maglalakas loob na lumapit sa kanila. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Carter, sabi na nga lang, masyadong kakaiba ang Dark World. Bilang mga buhay na nilalang mula sa Illuminated World, ang ating presensya ay makikita ng napakalakas na mga figure ng Dark World sa sandaling tumuntong tayo sa kailaliman. Tinanong ni James, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Bamuka at tinakpan ni Winston ang kanyang bibig. Pati si Zosha ay nauuto. Bumantong hininga si James at sinabing, cut to the chase. Sinabi ni Carter, kung maibibigay mo sa amin ang paraan ng paglilinang na ginamit mo upang linangin ang dark power, maaari tayong makipagsapalaran ng malalim sa madilim na mundo nang walang sinumang makakaalam sa ating presensya sa sandaling linangin natin ang dark power. Nako, akala ko itatanong mo ang imposible. Ito ay isang piraso lamang ng cake. Hindi nag-atubili si James. Kahit na ang mga pamamaraan ng paglilinang para sa paglinang ng madilim na kapangyarihan ay kakaunti at malayo sa pagitan. Ang mga taong ito ay makapangyarihang mga figure na nagkataong mga nasasakupan niya. Maaari silang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Kaya naman, agad niyang itinuro sa kanila ang pamamaraan ng paglilinang para sa paglinang ng dark power. Nang malaman nila ang paraan ng paglilinang, agad silang nagsimulang magtanim. Ang unang hakbang ay upang basagin ang kanilang sariling mga kaluluwa at pagsamahin sila sa pisikal na katawan. Napakahirap dahil walang ordinaryong nilalang ang makatiis sa matinding sakit na dulot ng proseso. Gayunpaman, ito ang unang hakbang at susi sa pagpasok sa Dark World. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin. Bilang Kylem ancestral gods, nakuha nila ito ng hindi masyadong nahihirapan. Nag-set up si James ng time formation sa paligid nila. Pagkatapos ng isang buwan sa labas ng mundo, matagumpay nilang nilinang ang dark power. Bilang Kylem ancestral gods na pinagkadalubhasaan ang iba't ibang path. Ang pag-unawa sa dark power ay isang piraso lamang ng cake. Hindi nagtagal, nilinang nila ang Path Seal of Dark Power. Mula sa simula ng paglilinang hanggang sa pagbuo ng Path Seal. 100 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Makalipas ang 100 taon, iniwan nila ang kanilang closed-door meditation. Ano ang isang mahiwagang paraan ng paglilinang? Habang nililinang ni James ang madilim na kapangyarihan, ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari ay nagaganap sa kaibuturan ng madilim na mundo. Kaya naman, binalak ni Winston, Zosha, at Carter na makipagsapalaran doon upang tingnan. Nakiusap sila kay James na ituro sa kanila ang paraan ng paglilinang para sa paglinang ng dark power. Ngayon,
Ang kanilang dark paths ay nagil-inang ng path seal. Nagmamadali silang tumungo sa kailaliman ng madilim na mundo. Samantala, inalam ni James ang rutang kanilang tinatahak para hindi sila maligaw. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para sa kanila na bumalik mula sa kaibuturan ng madilim na mundo nang walang anumang uri ng mga pahiwatig. Dahil naintindihan ni James ang space path na nakabuo ng path seal, magagamit niya ito sa kabila ng mahinang epekto nito sa dark world. Ginawa ni James ang lahat para isaulo ang mga rutang tinahak nila. Sa dilim, nagmamadali sila. Parang mabilis na lumipas ang oras. Parang hindi mabilang na taon ang lumipas. Nang kumalat ang itim na ambon. Lumitaw ang mga nakamamanghang bundok at ilog. Ano? Nang makita ang magagandang tanawin sa kanyang harapan. Nagtanong si James, ano ang nangyari? Nakaalis na ba tayo sa dark world sa pamamagitan ng isa pang labasan? Umiling si Winston at sinabing, hindi, dumaan lang tayo sa mga panlabas na bahagi ng dark world. Oo, ipinaliwanag ni Carter, ang madilim na mundo ay nahahati sa maraming rehiyon. Ang rehiyong nababalot ng itim na ambon ay ang panlabas na perimeter. Pagkatapos ng pagtawid sa outer perimeter, narating namin ang loob ng dark world. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing rehiyon ng dark world. Gayunpaman, ang rehiyong ito ay binubuo ng ilang lungsod at bansa. Ang kalaliman ng madilim na mundo ay hindi naiiba sa mundo na nag-iilaw. Ang pagkakaiba lang ay magkaiba ang mga kapangyarihan at landas. Pagkarinig nito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Dumagundong. Ang isa pang ripple ng labanan ay gamutay-gutay sa hangin at ginawang alabok ang lahat ng bagay. Sa isang iglap, ang mga bundok at ilog ay nagkawatak-watak sa kawalan. Sa kritikal na sandaling iyon, humakbang pasulong si Carter at hinarangan ang paparating na battle ripple. Kahit na matagumpay niyang maharangan ang pag-atake, malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mahirap para sa kanya na ganap na labanan ang kapangyarihan nito. Napangiwi siya sa sakit at sinabing, ang aking kapangyarihan ay hamina ng husto sa madilim na mundo. Maaaring nasa tuktok ako ng Kylem Ancestral God rank sa Illuminated World. Ngunit dito, ang lakas ko ay nasa early stage na Terra Ancestral God rank. Nang marinig ito, natigilan si James. Sinabi niya, kung ang labanan lamang ay nakakatakot, anong ranggo ang mga nilalang na nakikipaglaban? Sinabi ni Winston, sa tuktok ng Kylem Ancestral God rank. Walang duda, nag-aalalang tanong ni James. Dahil ang iyong lakas ay lubhang hamina sa madilim na mundo, ano ang dapat nating gawin kung makatagpo tayo ng mga makapangyarihang tao? Hindi nagtagal. Nakarating sila sa isang lungsod sa Dark World. Ang lungsod ay lubos na nawasak sa pamamagitan ng nakakatakot na labanan. At lahat ng mga naninirahan dito ay ganap na nalipol. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi sila nagtagal at nagpatuloy sa pagpindot pasulong. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, isa pang ripple ng labanan ang dumating sa hangin. Sa pagkakataong ito, halos hindi na napigilan ni Carter ang pag-atake matapos ipatawag ang kanyang buong lakas. Ganun pa man, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Sinabi niya, matagal na akong hindi dumudugo. Hindi ko akalain na masasaktan ako pagdating sa Dark World. Sinabi ni Zosha. Ang labanang ito ay nagaganap sa loob ng maraming siglo. Ang kinalabasan ay dapat matukoy sa lalong madaling panahon. Tumango si Winston at sinabing, from the battle ripples, parang unstable ang aura ng both parties. Dapat nasugatan sila. I wonder what kind of creatures are fighting and what for. Tumingin si Carter sa malayo at sinabing, well, kailangan lang nating pumunta at tingnan. Binilisan nila, habang mas malalim silang nakipagsapalaran sa madilim na mundo.
Mas madalas na lumitaw ang mga ripples ng labanan. Gayunpaman, ang lakas ng battle ripples ay tila humihina. Sa daan, nakita nila ang hindi mabilang na mga bundok at ilog na nawasak. Nasira ang lahat hanggang sa nakikita ng mata. Dumagundong. Sa sandaling iyon, narinig ni James ang isang malakas na tunog. Nararamdaman niya ang isang nakakatakot na dark power na nagmumula sa unahan. Hindi na tayo dapat pumunta pa, sabi ni Carter. Kung gagawin natin, hindi natin maibibigay ang kanyang kabanalan ng sapat na proteksyon. Sinabi ni Zosha, kung ganoon, maghintay tayo dito at obserbahan ang kinalabasan ng labanan. Kapag natukoy na ang kalalabasan, pupunta tayo at titingnan. Kaya naman, naghintay sila malapit sa isang tumpok ng mga durog na bato. Samantala, ginamit nila ang kanilang divine senses para obserbahan ang sitwasyon sa hinaharap. Ginamit din ni James ang kanyang divine sense. Ngayon, isa na siyang makapangyarihang figure. Nilinang pa niya ang path seal para sa dark path. Habang kumakalat ang kanyang divine sense, naramdaman niya ang dalawang makapangyarihang tao na nakikibahagi sa isang matinding labanan. Ang isa sa kanila ay isang tao na nakasuot ng itim na damit. Nakakatakot ang kanyang aura kaya't patuloy na lumalabas ang mga bitak sa paligid niya. Ang kanyang kalaban ay isang demonic dragon na may itim na kaliskis. Sa kasalukuyan, ang demonic dragon ay nasugatan. Ang mga kaliskis nito ay nasa buong lupa, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga sugat nito. Ang isang patak ng dugo nito ay naglalaman ng mga mapanirang kakayahan na kahit isang mundo ay maaaring wasakin. Ang lalaking nakaitim na roba ay nasa abalang kalagayan din. Magulo ang kanyang buhok, at hindi matatag ang kanyang aura. Naramdaman ni James na ang lalaki at ang demonic dragon ay walang pinagkaiba sa anumang buhay na nilalang sa illuminated world. Nagtaglay sila ng kumpletong kaluluwa at pisikal na katawan. Boom! Natuloy ang labanan. Ang nakakatakot na mga ripple ng labanan ay naputol sa hangin. At ang espasyo sa kanilang paligid ay gumuho, na nagdulot ng paglitaw ng napakalaking black hole na mas malaki kaysa sa isang mundo sa 12th universe. Ang mga itim na butas ay naglabas ng mga kakilakilabot na kapangyarihan na kahit isang ancestral god ay lalamunan kung siya ay lumapit sa kanila. Nang makita ito, huminga ng malalim si James. Ito ba ang kapangyarihan ng ilan sa mga pinaka-nakakatakot na figure ng Dark World? Talagang nakakatakot. Isang lalaki at isang dragon ang nasangkot sa isang matinding labanan sa madilim na mundo. Sila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang figure na kayang sirain ang mundo sa isang casual na pagwagayway ng kamay. Habang pinagmamasdan ni James at ng iba pa ang labanan mula sa malayo, sila ay patuloy na umatras at nagpalit ng posisyon upang maiwasang mahuli sa labanan. Ang kailang ancestral gods ay nakakatakot. Sa kabila ng pinsala, maaari pa rin silang tumagal ng napakatagal na panahon. Ang matinding labanan ay tumagal ng isa pang 300 taon. Lumipas ang 300 taon. At ang enerhiya ng tao at ng dragon ay lubhang naubos. Bukod dito, nagtamo sila ng matinding pinsala. The Everlasting Night Demon Lord. Bakit ka nakikipagkumpetensya sa akin para sa Dark Wellspring? Sa pamamagitan ng pagkuha nitong Dark Wellspring, magagawa kong linangin ang macrocosm power at maging isang macrocosm ancestral god. Kapag ako ay lumabas bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang sa madilim na mundo, ipinapangako kong ituturing kita ng maayos. Wika ng lalaki sa mahinang boses. Ang kanyang mga pinsala ay napakalubha na hindi na niya maipagpatuloy ang labanan. Ang katawan ng demonic dragon ay lumipad sa hangin habang ito ay galit na umungol. Grand Annihilation Sage. Magkakaroon ako ng Dark Wellspring. Lumakas ang aura ng demonic dragon. Gayunpaman, ang mga kaliskis sa katawan nito ay nakakalat sa buong lupa.
At ito ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Habang tumutulo ang mga patak ng dugo sa lupa, nabasag ang lupa, at lumitaw ang isang malalim na bitek, na nagdulot ng napakalaking bagyo ng alikabok. Nang marinig ang pag-uusap, nagtanong si James, ano ang Dark Wellspring? Umiling ang tatlo, dahil first time nila dito. Wala silang masyadong alam sa Dark World. Sinabi ni Carter, dahil ang dalawang Kylum ancestral gods ay todo-todo para sa Dark Wellspring na ito. Ito ay dapat na magandang bagay. Ayon sa kanila, maaaring linangin ng Dark Wellspring ang macrocosm power. Tumingin si Zosha kay Wiston at nakangiting sinabi, Wiston, oras na para sumikat tayo. Ngayon na sila ay malubhang nasugatan. Ang kanilang lakas ay hindi kahit isang bahagi ng kanilang pinakamataas na anyo. Kung aatakehin natin sila ngayon, tiyak na matatalo natin sila. Tama iyan, sinabi ni Wiston. Aagawin natin ang madilim na wellspring at iaalay ito sa kanyang kabanalan. Nagkatinginan ang tatlo, matapos balutin ni Carter si James ng kapangyarihan. Agad silang lumitaw sa larangan ng digmaan. Nang ang demonic dragon at ang lalaki ay nakakulong sa isang paghaharap. Ang biglaang pagsulpot ng tatlong hindi kilalang tao ay naging dahilan ng kanilang pag-iingat. Hindi umimik ang tatlo at inilabas ang kanilang buong lakas para salakayin ang lalaki at ang dragon. Dahil nasugatan na sila, wala silang pagkakataon laban sa kanila. Di nagtagal, natalo sila. Napagtanto na ang kanilang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Ipinasa nila ang Dark Wellspring. Pagkatapos ay ibinigay ni Zosha ang Dark Wellspring kay James. Hawak ang bola ng ambon sa kanyang kamay. Naramdaman ni James ang nakakatakot na dark power na nagmumula sa loob nito. Bukod pa rito, ang madilim na kapangyarihang ito ay patuloy na nagkatotoo at pumapasok sa kawalan. Tumingin si Carter sa Dark Wellspring at sinabing, bagaman hindi ko alam kung ano ang Dark Wellspring, nararamdaman ko na ang maliit na bola ng ambon na ito ay naglalaman ng napakalaking dark power. Hindi lang iyan, patuloy itong nagre-regenerate ng bagong dark power. Oo, tumango si Wiston at sinabing, sa bagay na ito, magagawa nating linangin ang madilim na daan kahit na sa mundo na nag-iilaw. Tumingin si James sa Dark Wellspring ng masinsinan. Sa sandaling iyon, tumagos ang kanyang paningin sa itim na ambon. At nakikita niya ang mga mahiwagang karakter sa loob ng bola ng ambon. Ang mga karakter na ito ay patuloy na nagbabago at kasama nila ay lumitaw ang mahiwagang dark power. Kahit na hindi alam ni James kung ano ang isang Dark Wellspring. Alam niya na ito ay magandang bagay. Kung hindi, ang dalawang Kylum ancestral gods ay hindi maglalaban hanggang kamatayan para dito. Sinabi ni Zosha, dapat mong itago ito sa ngayon at saliksikin ito mamaya. Hindi tayo dapat magtagal dito sa Dark World. Sige. Tumango si James at itinago ang Dark Wellspring sa Celestial Abode. Saang direksyon tayo pupunta? Nalilitong inilibot ni Wiston ang paligid. Nawala siya matapos huminto para magpahinga saglit. Napapikit si James at pinakiramdaman ang paligid. Pagkatapos, tumuro siya sa isang direksyon at sinabing, ganon. Tumango ang tatlo at tinungo ang direksyong itinuro ni James. Pagkaraan ng ilang oras na pagtawid sa itim na ambon. Ang itim na ambon sa kanilang paligid ay lalong hamina hanggang sa tuluyan na itong mawala. Bumalik sila sa illuminated world. Nakalanghap si James ng sariwang hangin at sinabing, sa wakas, nakabalik na tayo. Samantala, napatingin si Carter at ang iba pa sa lugar na nag-uugnay sa kanila sa Dark World. Pagkatapos, nagtulungan silang magtatag ng isang makapangyarihang hangganan ng seal para i-seal ito. Bumalik si James sa kanyang tirahan sa Mount Nothingness. Ang paglalakbay sa madilim na mundo ay umani sa kanya ng maraming benepisyo.
Ang kanyang dark path ay nagil-inang ng path seal. At tumaas din ang kanyang lakas. Pinakamahalaga, nakuha niya ang dark wellspring. Bagamat wala siyang ideya kung ano iyon. Kailangan itong maging kapaki-pakinabang dahil dalawang Kylem ancestral gods ang nag-aaway hanggang kamatayan dahil dito. May matapang na ideya si James. Pipino niya ang dark wellspring sa loob ng kanyang katawan para bigyan ang kanyang dark path seal ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya. Samantala, ang mga mahiwagang karakter sa loob ng Dark Wellspring ay kumakatawan sa pinakamataas na script ng Dark World. Kung mauunawaan niya ang mga ito, magagawa niyang linangin ang madilim na daan ng mas maayos. 2/3. Habang nakatingin siya sa Dark Wellspring sa harapan niya, inabot niya ito at hinawakan ito. Kaagad, kumalat ang dark power sa kanyang braso patungo sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, nahawa na ang braso niya ng madilim na aura. Kasabay nito, isang alon ng malamig na yelo ang dumaan sa kanya, na nagpang-inag sa kanya sa lamig. Nagmamadali niyang binitiwan ang dark wellspring. Itinulak ang kanyang mga braso upang maalis ang bagay. Gayunpaman, hindi niya maalis ang dark wellspring kahit anong pilit niya. Sa huli, nakatalyze niya ang dark power at pinatalsik ito. Nakakatakot. Kung pipilitin ko itong i-absorb, tiyak na mahahawa ako ng dark power. Kahit ang dark path seal ko ay baka hindi masugpo ang dark wellspring. Bulong ni James. Dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Umalis siya sa celestial abode at muling nagpakita sa labas. Pagkatapos, tinawag niya si Winston at ang iba pa. Hindi nagtagal, humarap sa kanya sina Winston, Carter, at Zosha. Your Holiness, sabay-sabay na sabi ng tatlo. Ipinatawag ni James ang dark wellspring mula sa loob ng celestial abode. Habang ang dark wellspring ay umaaligid sa kanyang harapan, naglabas ito ng madilim na ambon na agad na bumabalot sa looban. Casual na ikinaway ni Carter ang kanyang kamay at itinaboy ang itim na ambon. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni James, plano kong pinuhin ang dark wellspring. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong nakakatakot. May ideya ka ba kung paano ako dapat magpatuloy? Tumingin ang tatlo sa dark wellspring at umiling. Ito ay isang kayamanan mula sa madilim na mundo. Kaya wala silang ideya kung ano ito o ang mga paraan upang pinuhin ito. Dahil sa mga clueless nila gaya niya, hindi na nagtanong pa si James. Na-dismiss ka sa ngayon. Hayaan mo akong mag-research pa. Bahagyang kumaway si James. Naiintindihan. Tumanggo sila at tumalikod na para umalis. Pagkaalis nila, umupo si James sa isang lotus position sa courtyard at bumulong. The dark wellspring exudes dark power at all times. Kung mapipigilan ko ito sa paggawa nito, magiging mas simple ang mga bagay. Pagkatapos ng mahabang pagsasaliksik, hindi pa rin napigilan ni James ang dark wellspring sa paglabas ng dark power. Kaya naman, wala siyang ideya kundi ang pansamantalang itago ito sa celestial abode. Habang ang celestial abode ay tinatakan, ang dark power ay hindi makakatakas mula sa loob. Sa pamamagitan ng pag-iimbak nito sa celestial abode, maaari niyang linangin ito sa tuwing babalik siya sa celestial abode.